Magandang araw, Pilipinas! Zairine Parsad po para sa panibagong linggo ng pagsasama-sama dito lamang sa Pulsong Pinoy. Last week ay muling sinariwa ng mga Pilipino ang alaala ng mga kawal nating nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March. Halina't balikan ang istorya sa likod ng Marcha ng Kamatayan sa ika-69 na selebrasyon ng Araw ng Kagitingan. Narito na ang ating kultura at kasaysayan. Ikawalo ng Disyembre, taong 1941, nagsimula ang pangalawang digmaang pandaigdig. Matapos bombahin ang Pearl Harbor, nilusob ng mga Hapon ang Pilipinas na noon ay sakop ng Amerika. 50,000 sundalong Hapon, armado na makabagong kagamitang pandigma, ang nakipaglaban sa mga sundalong Amerikanong tangan ay lumang sandata. Dito, sa utos na rin ni General Douglas MacArthur, napilitang umatras papuntang Bataan ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo para doon hintayin ang ipinangakong tulong ng Estados Unidos. Ngunit walang tulong ang dumating at sa gitna ng lumalalang gyera sa bansa, nilisan ni General MacArthur ang Pilipinas at kanyang iniwan ang pangakong I shall return. Ika-9 ng Abril taong 1942, matapos ang 3 buwang walang tigil na bakbakan gamit ang lumang kagamitan, 76,000 Amerikano at Pilipinong sundalo ang napilitang sumuko. At dito nagsimula ang malagim na kabanata ng Bataan Death March. 76,000 sundalo ang sapilitang nagmarcha ng 60 milya mula sa Mariveles, Bataan patungo sa Camp O'Donnell sa Cabanatuan. Tumagal ng 1 linggo ang marcha na walang tubig, pagkain, kahit pahinga sa ilalim ng araw. At dahil karamihan sa mga sundalo ay sugatan, matapos ang pakikipaglaban, umabot sa halos 11,000 ang namatay. Karamihan sa mga ito ay nasawi dahil sa kalupitan ng mga Hapon. Ilang dekada na ang nakaraan mula nang matapos ang gyera. Ilang mga Pilipino ang nagpakita ng walang katumbas na kabayanihan at pagmamahal sa bayan sa gitna ng unos ng panahon. At sa panahong ito, tayo ay muling nahaharap sa panibagong pagsubok. Hindi sa banta ng bagong pananako, kundi sa hamon ng pagbabago sa ating bansa. Nagawa ng mga veterano ang kabayanihan para mapalaya ang ating bansa. Ngayon, tayo naman ang gagawa ng kabayanihan para sa kaunlaran. Our generation has a lot to learn from our veterans. We would do well to emulate the spirit of service that they exhibited, especially now that we are facing new foes, corruption and poverty. Our triumph in this new battle is hinged not on whether or not we can display the same bravery our heroes displayed back then. To all of our people, the strength of this country is in our hands. Let us learn to fulfill our collective responsibility. Let us show our veterans that their sacrifices have not gone to waste. isang linggo, natunghayan ninyo ang unang bahagi ng Pulsong Pinoy Special Episode tungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at
ang tulong na naibot nito sa Hilagang Luzon at NCR. Ngayon, hatid namin sa inyo ang mga kaakibat na responsibilidad ng 4Ps at iba pang magagandang naidulot nito sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Narito ang Report kay Boss. Sa pinakahuling datos ng National Statistical Coordination Board o NSCB, mahigit kumulang 23 milyong mahihirap na Pilipino ang walang kakayanang mabigyan ng pangunahing pangangailangan at edukasyon ang kanilang pamilya. Mula sa bilang na ito, tinatayang 4.6 million ang pinakanangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng programa nitong Pantawid Pamilyang Pilipino Program, sinisigurado na ang layuning sugpuin ang kahirapan ay naisa sa katuparan. Doble kahit po ating administrasyon sa pagtitiyak na hindi mabibigo ang pagpapatupad ng 4Ps. Ikinalulugod ko pong ibalita sa inyo na umuusad po tayo sa tamang direksyon. Ang 4Ps ay programang direktang nagbibigay ng cash grants sa mga benepisyaryo. Ang pinakamalaking matatanggap ng bawat pamilya ay 1,400 pesos sa isang buwan. Hanggang 3 anak na may edad 0 to 14 ang mabibigyan ng 300 bawat isa para sa kanilang pag-aaral at 500 ang mapupunta para sa kalusugan ng pamilya. Pinipili ang pinakamahihirap na pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng proxy means test na isinasagawa sa isang sangay ng DSWD. Ang mga napili ay binibigyan ng mga kondisyon na dapat nilang tuparin para manatili sa programa. Unang-una, kailangan sila ay tumutupad sa kasunduan. May kontrata kami talagang pinipirmahan at yun nga, yung bata makakapasok 85% of the time at yung pagpunta sa health center, pag-attend sa family development session, at pagsubaybay sa kanilang pagtubo nang sa gano'n nakikita nila ang progress ng kanilang mga anak, ng kanilang mga sarili, at yung kabuuan ng pamilya. Nagkakaroon ng monitoring ang DSWD para siguraduhin na natutupad ang mga kondisyong ito. Yung una, yung compliance verification system. Yung compliance verification system ay isang sistema kung saan kasama namin ang DepEd at saka ang DOH na nagmo-monitor kung pumapasok 85% of the time ang bata sa eskwelahan. Yung pangalawa, kung pumupunta yung nanay sa health center at nagpapatingin at nagpapagamot ng mga bata. Yung pangatlo ngayon ay pakikipagkasunduan or Memorandum of Agreement sa mga faith-based organization, volunteer groups at civil society organization. Sa kasalukuyan, halos 1.5 milyong pamilya na po sa buong bansa ang natulungan ng Conditional Cash Transfer Program. 1 milyong pamilya pa po ang target nating isalba sa kahirapan sa pagtatapos ng 2011. Sa pagpapatuloy ng programang 4Ps, namamalas ang mga hatid nitong ginhawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahirap po pagka maalala ko ang kahirapan namin na wala pa pong naibigay sa amin ang gobyerno. Mahirap po talaga kami. Hirap na hirap po kami. Lalo na po marami po akong mga anak. Minsan kumakain kami na walang ulam. Tapos, sa umaga, umiinom lang kami na mainit na tubig na walang kape. Wala naman po kami pambili na kape. Ngayon po na may 4Ps na, ang mga pagkain na hindi natikman ng pamilya ko dati, natitikman na po namin ngayon.
nakakapunta na po kami, nakakapasok na kami ng bangko, nakakita na kami ng mga magandang empleyado-empleyada doon sa bangko. Ang dati po kasi itong unang panahon po, itong pagkahirap po namin ng dati, lalo-lalo na po kung may mga sakit, wala po akong pambiling bulong, nanghingi po ko sa ospital, hindi ako po binibigyan dyan sa beses po. Wala man ako pambiling pangbulong po sa mga anak ko. Kaya na po nakakasakit po mga anak ko. Kinakulang tabog po sa muyay ng purpose po yan. Kasi wala po yan, wala po ako papaano sa mga anak ko. Sa mga papachikap sa naga. Sa una ma'am, lisod kayo mi ma'am. Wala mi mga gamit, mga plato o kaldero, mga unsa pang mga kagamitan. Nga ang amo ang galing dalan ma'am, lisod kayo agian, ako ang anak. Tapos wala pa ni kwarta ma'am. Nakapa-eskwela ko kung wala ko kapa-eskwela kung anak ma'am. Karon na pantawid pamilya na walang nalipay ko ma'am, mga naabot na siya ma'am. Kaya nakapadayan ko pa-eskwela kong mga anak. Tapos ma'am, nakapalit ko siyang mga gamit. Yung ma'am, kanang bag, o papel, lapis, o dagkang pang iyang kagamitan ma'am. Yan ako ana yung napalit. Nga, para sa ako ang balay food ma'am, nakapalit-palit po tao may gamay mga gamit. Plus anong mga plato, kaldero, o mga uban pa ma'am, kanang banig. Ang kaibahan ng noong wala pang Pantawid Pamilya Program, ang mga magulang na mahirap, ayaw talaga papasukin sa paaralan ang kanilang mga anak. Pero nang dumating ang programang ito, halos sikip-sikip na ang rooms dahil ang lahat na ang beneficiary ng purpose ay nagkaroon sila ng eagerness na sending sa school ng kanilang mga anak. Dito sa ating bansa, maraming mga bata ang hindi nakapag-aral dahil mga magulang ay naghihirap, kulang sa pagkain, walang trabaho. Buti na lang na ang ating pamahalaan ay naglunsad ng programang Pantawid Pamilya Program. Galak na puso ay nag-uumapaw sa mga pamilyang naghihirap. Dahil malaking tulong ito at muling nabuhay ang pag-asa ng mga kabataan na makapag-aral. Sulong mga kabataan, ating ipaglaban ang ating karapatan. Mag-aral, mabuhay ng maayos at mailigtas sa anumang anyo ng pagsasamantala dahil kaming mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat po, Pangulong Noynoy Aquino, sa suporta at pagpatuloy mo. Morning, teacher! Bukod sa pinansyal na ginhawang tulong ng 4Ps, may iba pang mabuting dulot ang programang ito. Nais ko lang pong linawin na ang mga cash grants na ipinagkaloob natin sa inyong mga pamilya ay hindi basta-basta perang ipinamimigay. Higit sa pera, disiplina ang kalakip nito sa bawat pamilya. Para sa magulang, disiplina sa paghawak ng pera at pag-aaruga sa mga anak. Sa mga anak naman, dedikasyon sa pag-aaral na mabuti sa eskwela. Dati po ako lasinggero sa Sugarol. Nang may programa ho ang gobyernong ito na pangalang Purpose, pinag-isipan ko, pag hindi ko po binitiwan ang paglasing ko at saka pagsusugal, wala ako kung may bibigyan na edukasyon sa mga anak ko. Kaya ako sa ngayon, ninalis ko ang lahat ng bisyo ko at saka paninigarilyo. Taliwas sa mga haka-haka na ginagawang tamad ng programang ito ang mga mahihirap na Pilipino. Ang 4Ps ay nagtuturo sa mga benepisyaryo na mas magsumikap at tumayo sa sarili nilang mga paa. Para sa akin, yung tanong na hindi ba natin sila tinuturo ang maging tamad, ang mga mahihirap, likas sa kanila ang magpunyagi. Walang mabubuhay sa 1,400. So,
doon pa lang, hindi mo na pwedeng sabihin magiging tamad sila o magiging palaasa. Binabala ko po na tuwing nagkukubra ako, ang kinukubra kong grant, ibinibili ko ng sa tindahan para makadagdag. May konti akong negosyo, tapos ang ibang pera, ibinibili ko po ng mga hayop. Tulad ng kalabaw, pagka mga anak po yun, pag kailangan na po ng mga anak ko, makapagbinta po ako. Kalabaw, baboy, meron din po. May baboy nga po ako ngayon ng anak. 10, di malaki na po ang tubo noon. Patunayan natin sa mga nagdadalawang isip na ang CCT ay hindi isang limos. Sa halip, ito ay isang bagong simula para sa mga maralitang nating kababayan upang tuloy na silang makaahon sa kahirapan. Hindi matatapos sa basta pagkakaloob ng pera ang tulong ng 4Ps. Ito ay magsisilbing pantawid sa buhay ng bawat naghihirap na Pilipino at gabay sa mas magandang bukas. Bawat pasulong nating hakbang, kahit ito'y padahan-dahan, ang magtutulak sa ating bayan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Para sa Fast Track, ating balikan ang mga aktibidad ni Pangulong Ninoy Aquino noong nagdaang linggo. Panoorin po natin ito.
Atin naman pakinggan ang maikling mensahe ng ating Pangulo. I dream of a day when our public utility vehicles will run on some alternative fuel. This electric tricycle project is a humble beginning towards that ambitious end. Going alternative, may it be electric, compressed natural gas, or hybrid, is a win-win solution. For those who are experiencing the effects of high oil prices, those who want to do something about it, and even those who are not enough or not old enough to understand the problem, it will benefit us all. But more than anything else, it benefits those who are most in need. Sana'y nagsilbing inspirasyon sa inyo ang aming inihandog na feature ngayong linggo. Mga programang patuloy na kumikilos para sa pagbabago, mga kamay na kumakalinga sa ating mga Pilipino. Muli, ako po si Zairine Parsad. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo dito lamang sa Pulsong Pinoy.